Hi, and this is Ronald Corpus Official. I have the heart and advocacy of campaigning of rabies awareness. Welcome to my vlog, and for this content, for this video, ating pag-uusapan o ating tatalakayin ang isang comment na nanggagaling kay Brian Estalbo Das SE3VP. So, ang kanyang comment ay, pwede nyo po bang ipaliwanag yung pre-exposure? Marami po kasing nalito sa anti-rabies. So, maraming thank you po kay Brian. So, sa inyong comment. So, atin siyang pag-uusapan. So ating tatalakayin, ano nga ba ang tinatawag na pre-exposure? Anti-rabies immunization. Sino-sino nga ba ang pwedeng bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization? At bakit sila bibigyan? Ano nga ba ang dahilan? Ano ang rason kung bakit sila bibigyan? So, atin yang tatalakayin as in now na. So, hello Sir Brian, and shout out po kay Brian and sa lahat po ng nanonood at gustong malaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pre-exposure. Number 1, from the word pre, ibig sabihin po ng pre is before. So, ibig sabihin po ng expose o bago, ibig sabihin po bago ka ma-expose. In short, hindi sila nakagat, nakuha. So, yun yung tinatawag na pre-exposure. Now, sino-sino ang pwedeng bigyan? So, ito ang mga taong pwedeng bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. Sila yung mga veterinarian, animal handlers, kamukha ng mga nagtatrabaho sa zoo. So, sila yung mga animal handlers. And wildlife workers. So, sila yung mga nagtatrabaho sa wild. So, nasa bundok, yung mga nagre-research. So, maaring sila po ay maka-encounter ng mga rabid animal, yung mga hayop na posibleng may rabies. Mga laboratory staff. So, sila din. Sila yung pwedeng bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. At yung mga travelers na yung lugar na kanilang pinagtatravelan ay yung high risk ang rabies. Ibig sabihin, lagana po. Halimbawa, sa isang lugar na to, lagana po sa isang barangay, which is nagtatravel sila doon. Laganap, o ibig sabihin napabalita na ang daming namatay ng rabies. So, maaari po silang bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. Now, ang tanong, bakit sila bibigyan? So, simple lang. So, kamukha ng veterinarian, sila po ay laging nai-expose dun sa mga hayop na posibleng may rabies. Kasi nga, ang veterinarians, di ba sila yung mga naggagamot ng mga hayop na posibleng may rabies, katulad ng aso, pusa, baboy, baka, o kung ang veterinarian is meron siyang tawag nito, halimbawa yung farm. So, sila yung expose o kamukha ng nasa mga clinic na vet clinic na laging isinusugod yung mga hayop na may sakit. Sila yung nag-aalaga, nag-i-inject. So, yung nasisarya ng mga aso na kailangan na isisaryan, sila yon. So, sila po ay kailangan bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. It's because dahil sila po ay 100% na nakakasalamuha. Paano kung sila ay, yung dinadala nila ay meron na palang infected na pala ng rabies o meron na palang sintomas ng rabies o infected na nga ng rabies. Kung sila yung nakasalamuha dun sa mga hayop na yon. So, kailangan sila magbakuna ng pre-exposure anti-rabies immunization kahit sila ay hindi na kagat o nakalmot ng isang pusa. So, ito. Ayan yung pusa ko o na makulit. Ayan o. Pero, bait nito. Diba, Ginger? Ang pangalan niya ay si Ginger. And then, yung mga ito. Animal handlers. So, yun. Sa mga nagtatrabaho, animal handlers. So, like for example, zookeepers. So, yung mga nagtatrabaho sa zoo, nag-aalaga for how many years na. Pag sinabing animal handlers, minsan, sila yung expert when it comes to handling sa mga hayop.
paano kung halimbawa may dumating na galing ng ibang bansa na hindi nila alam o hindi nila alam yung nakasalamuhan, may mga bagong dumating na mga hayop. So sila po yung kailangan bigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. Kahit sila hindi nakagat, so expose sila doon kasi sila nga handlers nga sila ng mga hayop na posibleng may rabies. And wildlife workers, so talagang mga nagtatrabaho sa wildlife, ang pinag-aaralan nila, so minsan dahil pinag-aaralan nila, nakakasalamuhan nila, nakakapa nila yan, so kailangan nila, halimbawa merong may sakit doon na hayop sa isang wildlife o sa isang kagubatan, kailangan nilang hawakan, kailangan bakunahan, o kailangan nilang i-treatment. So, expose sila doon. So, kailangan nila ng pre-exposure anti-rabies immunization kahit sila ay hindi nakagat. So, nakuha. And, mga laboratory staff. So, lalo na yung mga nagtatrabaho sa laboratory ng di ba yung may mga halimbawa itong pusa. So, ano sila? Hinala. Merong hinala na namatay ang pusa, nakitaan ng sintomas ng rabies virus. So, to confirm na talagang positive ng rabies virus, so kailangan dumaan sa laboratory. So, sila yung mga laboratory staff kailangan bibigyan ng pre-exposure anti-rabies immunization. It's because dahil sila yung nag-check. So, sila yung nag-check, nag-undergo ng lab. So, maaari po silang ma-infect ng rabies virus. Alam naman natin na ang rabies ay nakakamatay, kaya kailangan nilang bigyan ng pre-exposure anti-immunization vaccine ng anti-rabies. Ito, basahin na natin ang ayon sa ating pag-aaral about sa pre-exposure anti-rabies immunization. So, pre-exposure prophylaxis o tinatawag na PrEP. Kasi kung merong post, sa susunod ating tatalakayin yung tinatawag na post. Ano yung pagkakaiba ng post and the pre. So, pre-exposure prophylaxis o tinatawag na PrEP involves getting a series of rabies vaccination before any actual exposure to the virus. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit hindi ka pa in short, hindi ka nakagat ng hayop kagaya ng aso, pusa, o mga hayop na posibleng may rabies. Nabanggit na natin yan sa unang mga vlog kung sino-sino yung mga hayop na posibleng may dala ng rabies. This is important for people who may come into close contact with animals that could carry rabies, such as veterinarians, animal handlers, wildlife workers, laboratory staff, and travelers to areas with high risk of rabies. So, yun. So, now, paano nga ba ito na yung pagpapabakuna ng pre-exposure anti-rabies immunization, how does it work sa mga taong na binakunahan? Number 1, so dadaan sila yung tinatawag na vaccine series. So the pre-exposure regimen usually consists of 3 doses of the rabies vaccine. These are typically administered on days from 0, yung araw na yun ang binukunahan siya. Then the following vaccination is pang 7 araw, 7 days. And yung pangatlo ay pang 21 days o pang 28 days. Now, vaccine type. The vaccines used are inactivated rabies virus vaccines. These rabies vaccines produced from cells cultures, which are designed to stimulate the immune system to produce antibodies against the rabies virus. And then, the immunization response
After completing the series, the immune system is ready to respond quickly if exposed to the rabies virus. However, it does not guarantee 100% immunity. So, ibig sabihin pala, so kahit ikaw ay nabakunahan na, tapos nakagat ka, magpapabakuna ka pa uli. Ibig sabihin nun, kailangan pa rin ang post-exposure treatment is still required if a person is bitten or scratched by a potentially rabid animal. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay meron ka ng ng pre-exposure anti-rabies immunization, so pag nakagat mo kayo ng mga potentially rabid animal, yung tinatawag na hayop na posibleng may rabies, may dalang rabies, kagaya ng ito, aso, pusa. So, kailangan pa rin sila magpapabakuna for the 100% protection against the rabies. So, nakuha na yung paliwanag kung ano ibig sabihin ng pre-exposure. So, sana nakatulong tong content natin na to, and especially kay Sir Brian and sa lahat po ng ating taga-subaybay ng ating YouTube channel. Again, this is Ronald Corpus Official. I have the heart and advocacy of campaigning of rabies awareness. So, yan po talaga ang advocacy ko kasi ang dami talagang nakikita ko and nakita ko na nakaka-witness na ako kung paano po ang isang tao na namatay sa rabies. So, doon nag-umpisa na ako na mag-content ng mga ganito. So, again, sana meron tayong natutunan for this content, for this video, at naliwanagan na ating naipaliwanag and ating nasagot ang isa sa mga comment coming from kay Brian. So, lagi kong sinasabi, kung hindi pa kayo nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, and kung nagustuhan mo yung content na to, so pakilike, and kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content. So don't hesitate to leave a comment. Ang pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutang i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye!